Magpapasalamat tayo sa ating barangay captain sa barangay Tumbungan. Anong ibig sabihin ng Tumbungan? Tagpuan. Pagkuanan, pagluksuhan. Anang matugbong. Sugar cane? Okay. Tumbungan is parang dating tubuhan. Ah. Okay. Tubuhan daw. Kaya, lagi kami Richard Maria. Tubuhan. Ay, sorry. Lagi kami Ramon sa Avendra the 3rd. Dahil tinulungan po nila kami na mabuo yung ating programa ngayong hapon na ito. Pinahiram tayo ng venue. Tapos, mga barangay captain natin na kita ng mga tao para sa Thanksgiving ng 89th anniversary ng Office of the Vice President. So, maraming salamat po sa inyo. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, Pamilya Duterte, napakalaki. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mula po kay Pangulo Rodrigo Duterte ang pagpapasalamat sa 6 na taon na suporta ninyo sa kanyang administrasyon. Maraming salamat po mula sa aming pamilya, ang Pamilya Duterte. Ang huling pagpapasalamat, ang dalawang huling pagpapasalamat ko ay sunod naman personal sa akin na pagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy ninyo na suporta sa mga programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat. At ang muling pagpapasalamat ko ay mula po, ay para po sa aming mga kasamahan sa Office of the Vice President Satellite Office ng Western Mindanao dahil sila po at nag-coordinate sa ating venue, sa ating mga barangay captains, kaya Mr. Eustachio para maibigay namin ang aming mga regalo, Thanksgiving packs para sa inyong lahat. Pinangunahan po ni Michael sa Avendra. Maraming salamat sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Nandun po sila sa ilim, nagbabantay sa inyo. Ang Office of the Vice President po, nakita ninyo kanina ang mga accomplishments, ang mga projects ng Office of the Vice President. Kami po ay nagsiselebrate ng aming 89th anniversary. 89. Ganyan na po katanda ang Office of the Vice President. At kami po ay naghanda ng mga activities sa buong bansa para po mamigay ng pagpapasalamat sa ating mga kababayan dahil po sa suporta ninyo sa Office of the Vice President at dahil po malapit na ang Pasko ng mga Kristiyano. Kaya po kami umiikot ngayon sa iba't ibang lugar ng bansa. Aming anniversary ay noong November 15. 10 araw bago dumating ang November 15, nagsimula po kami ng mga ganito na activities sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Turo sa aming 10 satellite offices. Tapos nag-celebrate po kami sa Central Office. Sa susunod na 10 araw ay iikot na naman kami sa iba't ibang lugar para mamigay ng mga pagpapasalamat. Bukas po ay nasa Lingayen, Pagkasinan ako para naman sa aming Thanksgiving doon sa Pangasinan or Western Luzon Satellite.
100 years old. Ang susunod ko po ay ang aking mensahe para sa inyong lahat na sa tingin ko napakahalaga para natin matugunan, masolusyonan ang kahirapan o poverty dito sa ating bayan. Una po ay ang kahalagahan ng seguridad sa isang lugar. Kailangan po iintindihan ng mga tao ang importansya, kahalagahan ng peace and order, ng security ng isang lugar para sa kaunlaran ng inyong syudad, ng inyong purok, ng inyong barangay, ng inyong komunidad, ng inyong syudad. Dahil po, bakit napakahalaga nito? Kasi tayo ba ay makakapagtrabaho, makakapagnegosyo ng maayos kung tayo ay takot lumabas dahil hindi natin alam, hindi natin sigurado ang ating seguridad? Hindi. Tayo ba ay kampante na ipadala ang ating mga anak sa paaralan kung alam natin na mayroong mga masasamang elemento na nasa labas, naglalakad, na nasa labas ng milato? Hindi. Hindi natin magagawa ang ating trabaho, hindi tayo makakapagnegosyo, hindi tayo makakalabas ng bahay kung tayo ay takot. Pero sasabihin nyo, ay Sarah, ano lang ba ako? Isang tao lang ako. Ang kriminal, ang sindikato, ang dami nila, may baril pa, magamit pa ng dahas. Ano bang magagawa mo dyan? Dapat maintindihan natin na ang trabaho ng seguridad, ng peace and order, sa ilalim ng peace and order, sa ilalim ng seguridad, ay hindi lang trabaho ni kapitan, ng barangay tanod, ng barangay kagawad, ng ating mga functionaries, mga volunteers natin sa barangay, ni konsehal, ng konsehal natin, ng congressman natin, ng mayor natin, ng vice mayor natin. Hindi lang ito trabaho nila. Trabaho ito natin lahat. Kailangan natin ibigay ang suporta natin sa trabaho ng Philippine National Police, sa trabaho ng Armed Forces of the Philippines, sa trabaho ng BJMP, sa trabaho ng Bureau of Fire Protection, dahil sila yung nagtatrabaho para sa safety and security ng ating mga komunidad. Balik tayo sa tanong, ano bang magagawa ako? Isa lang ako, Inday Sara. Wala akong nakikita contribution ninyo dyan. Napakalaki po ng contribution ninyong lahat. Kung lahat tayo, sabay-sabay, sinusuportahan natin ang trabaho nila. At hindi natin sinusuportahan ang illegal na mga gawain. Ibig sabihin, hindi natin sinusuportahan ang mga nagbibenta ng droga. Ilayo natin ang ating mga anak sa kanila. Hindi natin sinusuportahan ang mga scammer. Marami na yan ngayon ha. Ilan na sa inyo ang na-scam sa cellphone? Nakuna ng pera sa Facebook. Nakuna ng pera sa Gcash. Marami na yan ngayon. Huwag natin ibigay ang ating suporta sa mga terorista, sa mga hold-upper, sa mga magnanakaw, sa lahat na ang kanilang tanging gustong gawin ay krimen at kaguluhan dyan sa ating mga komunidad. Dahil tayo din yung hindi makakalabas ng bahay. Dahil tayo din yung takot dyan sa labas ng mga pamamahay natin. Kaya, napakasimple. Hindi na kailangan tumulong na rumonda, tumulong sa pulis na rumonda. Hindi na kailangan mag-alsa, magdala ng armas. Napakasimple,
suportahan ang mga illegal na gawain. Kapag hindi natin sinusuportahan ang illegal na gawain, nagkakaroon ng kalinaw, kapayapaan sa isang lugar. Kapag nagkaroon ng kapayapaan sa isang lugar, pumapasok sa paaralan ng mga bata, magiging educated sila, edukado sila. Kapag may kapayapaan, makakapag-negosyo kayo. Yumayaman kayo, nagkakapera kayo. Kapag may kapayapaan, marami mga malalaking negosyante ang magbibigay ng trabaho dahil binubuhos nila ang pera nila dito sa inyong lugar. Ano bang gusto ng negosyante? Pera, di ba? So paano dumami yung pera niya? Mag-negosyo siya. Dahil umiikot yung pera niya. Paano siya makapag-negosyo kung wala kayong lahat? So kailangan niya na magtatrabaho para sa kanya. Yun ang price. That is the price of peace. Ang kalambuan, kasaganaan, kaunlaran, yun yung term na hinanap ko. May kaunlaran. Kapayapaan, ang prize ng kapayapaan ay kaunlaran. Pangalawa po, ano po ang nagpapahirap sa isang pamilya? Nagpapahirap sa isang pamilya ay walang trabaho ang mga tao. Walang trabaho ang mga anak. O sige, sabihin na natin, minsan may trabaho, minsan wala. Minsan may racket, minsan wala. Minsan may kontrata, may labor, minsan wala. Pero anong kahalagahan ng edukasyon doon? Kailangan natin ipaintindi sa mga bata na ang edukasyon ang magpapabago ng kanilang buhay at iyon ang mag-aalisa sa kanila palayo sa kahirapan. Bakit? Kapag kinakausap ko ang mga kabataan, lagi kong pinapasimple ang aking talumpati kasi alam ko maliit lang yung oras ko sa kanila at baka hindi na kami magkita ulit sa sobrang dami ng tao sa ating bayan. Kaya pinapasimple ko, tsaka binibilisan ko para nakuha kaagad nung bata kung ano yung mensahe, kung ano yung explanation, kung bakit magbabago ang buhay niya, kung siya ay magsikat na mag-aral at makapagtapos ng pag-aaral. Kunwari ay, nandito tayo sa Universidad de Zamboanga. Tapos, ito yung graduation program natin lahat. Nakaupo na kayong lahat dyan. Ako yung valedictorian, kaya ako yung nagsasalita. At meron tayong classmate natin. Ako, hindi siya naghihirap sa kanyang pag-aaral. Dahil ang kanyang pamilya may-ari ng hardware, may-ari ng bakery, may-ari ng butika, may-ari ng lahat ng kung anong negosyo dyan sa labas. Ang tuition niya, nakuuna pa yung bayad, hindi pa naniningin. Si Mr. Eustaquio, bayad na ang tuition niya. Isipin yung gano'n. Hindi naghihirap. Uniform, binigay, libro, binigay, ating sundo, ating pagkain, sundo. Kumakain 6 na beses sa isang araw. Graduate siya ngayon, classmate natin, graduate ng university. Yung isang classmate naman natin, galing sa pamilyang naghihirap. Sabihin na natin, solo parent, or sabihin na natin, nandiyan naman yung mga magulang niya, pero walang hanap buhay. Hindi nakapaglapos. So, gipin. Ang kanyang tuition, nililibre ni Mr. Eustaquio. Ang kanyang miscellaneous, inuutang ng mga magulang niya doon sa pautang kung saan-saan para mabayaran. 5
6. Ang kanyang uniform, hiningi niya sa mga dating estudyante ng nursing. Ang kanyang pagkain, pinagtatrabahuan niya, working student. Sa umaga, nag-aaral. Sa hapon, nagtatrabaho para meron siyang kain. Yun. Sa araw na ito, dahil graduate tayo lahat ng nursing, makikita natin na walang mayaman at walang mahirap. Bakit yun? Dahil pare-pareho tayong lahat nakapagtapos na nursing. Pare-pareho tayong lahat nadaan dito kay Mr. Abram, kunin natin ang diploma natin. At anong ibig sabihin nun kapag ikaw may diploma, ako may diploma din? Ibig sabihin nun, tayong dalawa ay pareho na may oportunidad na magtrabaho bilang nurse. Tayong dalawa ay meron na chance o oportunidad na pumunta sa hospital at mag-apply, magtrabaho bilang nurse. So nakikita na natin ngayon kung wala nang mayaman, wala nang mahirap. Mahirap lang ang pinagdaanan niya sa pag-aaral niya. Madali lang yung buhay ng isa, pero pareho silang nurse. So ibig sabihin nun, depende na lang sa pagsisikap noong isa, mapapantayan niya ang naabot o ang kasaganaan ng buhay ng isang classmate natin na hindi naghihirap ang pamilya. Yan yun. Kaya siya sinishare, ibinabahagi sa inyong ngayong araw na ito kasi gusto ko sana makiusap ko pag-uwi ninyo sa inyong mga anak, pamangkin, apo, kapatid, lahat ng mga kabataan sa paligid ninyo. Ipaintindi ninyo sa kanila sa pagtatapos nila na andyan ang susi ng pagbabago ng buhay nila. Edukasyon yun. Yun ang kailangan. Yun din ang solusyon sa kahirapan. Dahil ang isang nurse ay hindi nag-aatay ng labor. O may trabaho ba kayo patutuwa dyan? Hindi. Kasi araw-araw siya may trabaho. Buwan-buwan siya may sweldo. Kaya dapat maintindihan ng kabataan na kailangan nila magsimula. Kailangan nila ipaintindi. Hindi madali ang buhay. Alam natin lahat yan. Hindi madali ang buhay. Pero dapat maintindihan ng mga bata na kailangan nila ang edukasyon sa buhay nila. Kaya yun yung hinihingi ko, pinapakiusap ko sa inyo na ipaintindi natin sa ating mga anak. Huwag kayo pumayag na sasabihin sa inyo ng anak ninyo, ng apo ninyo, ng pamangkin ninyo, hindi nang pag-aaral. Hanggang grade 10 lang ako. O grade 9, hindi na ako mag-aaral. Hanap na lang ako ng trabaho dyan. Sino ba ang naghahanap ng kasambahay? Sino ba ang naghahanap ng mason? Sino ba ang naghahanap ng kargador? Doon na lang ako magtrabaho. Huwag kayo pumayag. Pilitin ninyo ang inyong mga anak na pumasok sa paaralan. Ipaintindi ninyo na mahirap yan. Maaari hindi kayo makatulong sa kanyang pag-aaral kasi hirap din kayo. Pero sabihin ninyo sa kanya na kailangan niya mag-aral at makapagtapos ng pag-aaral. Yan po ang kailangan natin para tayo nakakakita ng mas magandang bukas para sa ating bayan at para magpanigurado natin na yung mga susunod sa atin, sila ay edukado at
at sila ay hindi naghihirap. Yung seguridad at edukasyon. Yan ang kailangan ng komunidad natin. Yan din ang napakiusap ko na mensahe ninyo sa lahat ng tao na makausap. Mga kababayan, hindi po ang ating kasiyahan na kayo ay nakasama ngayong hapon na ito. At dahil malapit na po ang Pasko ng mga Kristiyano, ako po ay magbibigay ng Christmas message para sa inyo. Napakahalaga po na tatlong bagay sa Pasko. Una po ay forgiving, giving, and loving. Malamang narinig nyo na ito. Forgiving, ibig sabihin, magpapatawad. Dahil paano ba naman tayo umabot sa loving at giving kung hindi tayo magpatawad? Forgiving, sabi ko nga, doon sa agusan, kami ay nandoon at ganito din, nagpapasalamat sa mga tao ng Thanksgiving. Sabi ko nga, ako hindi ko kaya magpatawad, pero depende na yan sa inyo kung magpatawad kayo. Hindi niya pa napatawad. Mga makakapagpatawad sa kalaban. So, sabi ko nga, iba pa naman ang tao eh. Meron naman sa inyo na hindi tulad ko eh. Diba? Basta lang, kasi tumatayo ako dito, na tayo sa president ninyo, kailangan ko pa rin sa inyo. Kailangan ko na forgiving. Nasa sa inyo yan. Sa panahon ng Pasko. Punta tayo sa giving. Okay? Hindi naman kailangan extravagant, magastos, marangya yung celebration ng ating Pasko. Tayo ay isang sa kabandihan ng pansin, isang anito ng pansin. Ang lechon na lang natin, inubos namin lahat ng mabenta namin sa labas, 20 lechon na lang. Ang lumpia natin, ako, hindi maubos na lumpia. Hindi naman kailangan na gano'n. Bakit? Kasama dito ang loving sa Diyos. Dahil ang mahalaga sa Pasko ay ang kasiyahan ng mga mahal ninyo sa buhay. Yun ang mahalaga sa Pasko. Ang kasiyahan nila dahil sa inyo at sa pakikitungo ninyo sa kanila. Paano po naman natin ang isang lechong manok kung yung kumakain ay umiiyak? Anin ba natin ang 10-10 may lumpia kung yung kumakain sa loob niya? Dahil hindi kayo magkasundo. Nagkukunwari kayo kumakain sa Pasko. Aanin natin yung regalo na iPhone, iPad, regalo na alahas. Kung yung nakakatanggap ay hindi naman masaya sa atin. So mahalaga na ang kailangan lang ay ibigay natin yung pag-unawa, pagmamahal, respeto at lahat na sa ating mga mahal sa buhay. Yun lang yung kailangan nila at yun lang din yung importante. Maging masaya sila dahil sa atin. Yan yung forgiving,
dearly and love you. Sa Pasko at sa araw-araw na gawin ng Diyos para sa ating lahat. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata, mga batang makabansa. Ang lahat po na ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, bawat pamilya, Pilipino. Syukran. Contravesto Bakitamano para magiging ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, Sara Singer.